Kung may isang brand ng pants na hindi kailanman naging out of style, kahit ilang dekada na ang lumipas, kahit nagbago na ang fashion, kahit nagbago na ang mundo, isa lang ang sagot, Levi's. Baka nga ngayon habang pinapanood mo ito, naka-Levi's ka na. Pero narito ang bagay na hindi alam ng karamihan. Hindi lang ito isang kwento ng isang sikat na brand. Dahil ang tunay na kwento ng Levi's ay nagsisimula sa isang batang Jewish na pinalayasan ng discrimination sa Germany, isang tailor na may problema sa mga bulsa ng pantalon, at isang copper rivet na nagbago ng kasaysayan ng fashion magpakailanman. At ang numerong 501 na nakikita mo sa likod ng iyong jeans, may kwento iyon na hindi mo pa naririnig. Ang kwento ng Levi's ay nagsisimula sa isang tao, Levi Strauss. Ipinanganak siya noong February 26, 1829 sa Bavaria, Germany. Siya ay nagmula sa isang Jewish family, kaya mula pa sa pagkabata niya, naranasan na niya ang diskriminasyon at kahirapan sa buhay. Siya ang pinakabata sa pamilya, may 3 kuya at 3 ate. Pero noong 1846, namatay ang kanyang ama dahil sa tuberculosis, at ang kanyang ina, kailangan niyang gumawa ng desisyon. Lumipat sila sa United States. Nang makarating sila sa Amerika, 2 na sa mga kuya ni Levi ang naroroon na. Ang mga ito ay nagtatayo na ng isang wholesale dry goods business sa New York na tinatawag na J.C. Strauss Brother at Conin at si Levi. Natuto siya sa kanyang mga kuya. Natutunan niya kung paano papatakbuhin ang isang negosyo. Ang dry goods, ito ang generic term para sa mga non-perishable products, tulad ng damit, tela, kumot, asukal, at kape. Simpleng negosyo. Pero dito nagsimula ang lahandokkwam. Noong 1848, isang karpintero na nagngangalang James W. Marshall ang nakatuklas ng ginto sa Coloma, California. At doon nagsimula ang tinatawag na California Gold Rush. Tinatayang 300,000 katao mula sa iba't ibang bahagi ng United States at iba pang bansa ang nagpunta sa California. Lahat ay may isang pangarap, makahanap ng ginto. Pero si Levi Strauss, hindi siya naghanap ng ginto. Nakita niya ang ibang oportunidad. Noong 1853, lumipat siya sa San Francisco at doon, itinayo niya ang kanyang sariling wholesale dry goods business, katulad ng ginawa ng kanyang mga kuya sa New York. Nagbenta siya ng damit, tela, at iba pang supplies na ginagamit ng mga minero at negosyante. Tinawag niya ang kanyang kumpanya, Levi Strauss & Company. Habang ang lahat ay naghahanap ng ginto, si Levi ay nagbebenta ng mga bagay na kailangan ng mga naghahanap ng ginto. Matalino, praktikal, at napaka-epektibo. Isa sa mga customer ni Levi para sa kanyang denim fabric ay isang tailor mula sa Reno, Nevada. Ang pangalan niya, Jacob Davis. Ngayon, bago tayo magpatuloy, pag-usapan muna natin ang salitang denim. Ang denim ay ang pangalan ng matibay na tela na ginagamit sa jeans ngayon. Unang ginawa ito sa France at ang pangalan nito ay nagmula sa Serge de Nîmes o sa English, Serge from Nîmes. Ang Serge, ito ang orihinal na pangalan ng tela. Ang Nîmes, ito ang pangalan ng lungsod sa France kung saan ito unang ginawa. Kalaunan, ang Serge de Nîmes ay pinaikli at naging ang salitang kilala natin ngayon, denim. Ngayon, bumalik tayo kay Jacob Davis. Napansin niya na dahil sa intensity ng trabaho ng kanyang mga customer, mga minero at iba pang manggagawa, ang kanilang mga pantalon ay madalas na nasisira, lalo na sa paligid ng mga bulsa. Maraming tailor ang nagtangkang ayusin ang problemang ito. Gumamit ng mas makapal na tela, dinobling tahi, pero wala sa mga solusyon na iyon ang gumana. Hanggang sa isang araw, si Jacob Davis ay nagkaroon ng isang brilliant idea. Naglagay siya ng copper rivets sa mga pantalon. Ang mga rivet, ito ang maliliit na bilog na metal na nakikita natin sa mga front pocket at watch pocket ng jeans ngayon. At dahil sa ideya ni Davis, ang mga pantalon na kanyang ginawa ay naging mas matibay, kaya ang kanyang mga customer ay dumami. Pero may problema. Marami ring nag-imitate sa kanya,
Kaya para maprotektahan ang kanyang invention, kailangan niyang i-patent ito. Pero ang pag-file ng patent ay mahal. At hindi niya kaya ang gastos ng mag-isa. Kaya naghahanap siya ng potential business partner. At ang naisip niya, ang kanyang supplier, Levi Strauss. Noong 1872, sumulat si Davis kay Levi tungkol sa kanyang ideya. Si Levi, matagumpay na siya sa puntong iyon. Pera na ang problema niya, hindi na. Nagustuhan niya ang ideya ni Davis. Agad siyang pumayag na maging partner. At noong Mayo 20, 1873, si Jacob Davis at Levi Strauss & Company ay binigyan ng patent para sa riveted denim. At ang araw na yon, ang Mayo 20, 1873, ito ang kinikilala bilang araw ng kapanganakan ng blue jeans o ng tinatawag nating jeans ngayon. Pinondohan ni Levi Strauss & Company ang pagtatayo ng isang sewing shop na gumawa ng matibay na riveted denim pants mula sa ideya ni Jacob Davis. Lumipat si Davis sa San Francisco para pamahalaan ang sewing shop. Nakalaunan ay naging isang malaking trouser factory. Pero ang mga pantalon na ginawa ng Levi's sa panahong iyon, hindi pa sila tinatawag na jeans. Tinatawag sila noon na waist overalls. Hindi pa popular ang salitang jeans noon, hindi pa uso. Pero hindi yun naging hadlang para kay Levi's. Dahil mula 1873 hanggang 1890, hawak ng Levi's ang patent para sa blue jeans. At sa mahabang panahong iyon, ginawa ng kumpanya ang lahat para matiyak na kapag nag-iisip ang tao ng jeans, Levi's ang unang lalabas sa isip nila. Noong 1886, nagdagdag ang brand ng isang bagay na naging iconic hanggang ngayon. Ang leather patch sa likod ng pantalon na nagpapakita ng dalawang kabayo na sinusubukang punitin ang isang pares ng jeans para ipakita ang lakas at tibay ng Levi's. Ang patch na ito ay orihinal na ginawa para maging mas kilala ang brand, lalo na sa mga taong hindi marunong bumasa o sa mga hindi nagsasalita ng English. Pero sa paglipas ng panahon, naging iconic ito. Naging isa sa mga pinakakilalang brand symbols sa buong kasaysayan ng fashion. At noong 1936, ang sikat na red tab na nakikita sa kanang back pocket ng Levi's jeans ay dinagdag din. Mula noon hanggang ngayon, ang leather patch at ang red tab ang brand identity ng Levi's. Sa loob ng mahigit 7 dekada, si Levi's ay naging pantalon ng mga manggagawa sa Amerika. Mga minero, mga magsasaka, mga logger, mga factory workers, lahat ng nagtatrabaho ng mabigat, naka-Levi's. Pero noong 1890, nag-expire ang patent ng Levi's sa copper-riveted pants. At doon, nagkaroon ng pagkakataon ang ibang brand na gumawa ng kanilang sariling riveted clothing. Lumabas ang Lee, na naging sikat sa kanilang Union All-Work jumpsuit. Lumabas ang Wrangler, na gumawa ng jeans na nag-appeal sa mga cowboy. Kompetensya na. Pero si Levi's hindi natinag dahil ang pangalan nila ay nakabaon na sa isipan ng mga tao. At kalaunan, ang jeans ay lumabas pa sa labas ng Amerika noong World War II. Naging paboritong damit ng mga off-duty American soldiers sa Europe ang jeans. At doon nagsimula ang gradual na paglaganap ng jeans, hindi lang sa Europe, kundi sa buong mundo. Pero ang tunay na nagpopular ng jeans bilang fashion clothing, hindi ito ang mga sundalo. Hollywood ang nagpopular nito. Noong 1953, lumabas ang pelikulang The Wild One. Si Marlon Brando ang bida at ang kanyang character ay naka-leather jacket, motorcycle cap at Levi's jeans. Sumabog ang popularity ng Levi's. Ito ay sinundan noong 1955 ng iconic na pelikula ni James Dean, Rebel Without a Cause. At mula noon, ang jeans ay hindi na lang para sa mga manggagawa. Naging simbolo ng pagiging rebellious. Naging cool fashion icon na yakapin ng mga kabataan. Mula sa mga concert hanggang sa mga protesta, parang naging uniform ng mga teenager ang jeans. Pero hindi lang doon huminto ang Levi's. Patuloy silang lumago, patuloy silang nag-innovate. Noong 1986, nagpakilala ang Levi's ng bagong brand na tinatawag na Dockers na nakatarget sa casual clothing market.
focused ito sa khaki bilang alternatibo sa jeans. At nang maging popular ang Casual Friday sa US noong 1980s, kung saan pinapayagan ang mga office workers na mag-casual tuwing Biyernes, si Dockers ay naging isa sa mga leading brands. Noong 1990s, katulad ng parent company nitong Levi's, si Dockers ay naging isang billion-dollar company. Nagdagdag pa ng ibang brands si Levi's, tulad ng Levi Strauss Signature noong 2003 para sa mas abot-kayang jeans, at Denizen from Levi's noong 2011 para sa mga kabataang naghahanap ng trendy at stylish denim. Ngayon, pag-usapan na natin ang tanong na nasa title ng video na ito. Ano nga ba ang ibig sabihin ng 501? Ang Levi's 501 ay kinikilala bilang pinaka-iconic na jeans sa kasaysayan. Ito ang unang jeans na ginawa ng Levi's noong 1873. Pero narito ang nakakalungkot na bahagi. Walang nakakaalam kung bakit ito tinawag na 501. Noong 1906, isang makapangyarihang lindol ang yumanig sa San Francisco, tinatayang magnitude 7.9. Pagkatapos nito, isang malaking sunog ang sumiklab sa lungsod na tumagal ng ilang araw. Mahigit 3,000 katao ang namatay. Mahigit 80% ng lungsod ang nawasak. At isa sa mga nawasak, ang headquarters ng Levi Strauss & Company. Kasama sa nasunog, ang lahat ng historical records ng kumpanya, kasama na ang pinagmulan ng numero 501. Kaya hanggang ngayon, mystery pa rin ito. Pero kahit hindi alam ang eksaktong dahilan, patuloy na nag-assign ng numbers ang Levi's para sa iba't ibang fits at styles ng kanilang pants. At narito ang ilan sa mga pinakakilalang numero para hindi ka na malito sa susunod na pumunta ka sa Levi's store. Noong 1890, ang original na waist overalls ay tinawag na 501. Classic fit, straight legs, mid-rise. Noong 1930 for BEM, ang 701 ang unang 5-pocket jeans para sa mga babae. Ito ang simula ng women's denim fashion. Noong 1965, ang 351 ay inilabas. Tinatawag ding 1960s Super Slims. Nagpapakita ito ng shift ng Levi's mula sa traditional workwear patungo sa mas trendy at slim fit design para sa kabataan. Isang taon pagkatapos, noong 1966, inilabas nila ang skinny cut ng 351, tinatawag na 606. Noong 1967, ang 505 ay inilabas. Regular jean, straight-legged, pero mas relaxed fit kaysa sa 501. Ang 505 ay naging malaking bahagi ng counterculture at rock fashion noong 1970s. Noong 1969, ang 517 ay inilabas. Bootcut jean, dinisenyo para sa mga cowboy at rancher. Noong 1985, ang 550 ay inilabas. Relaxed fit. Naging iconic na dad jeans dahil sa comfort nito. Noong 1988, para makuha ang atensyon ng youth counterculture, inilabas ng Levi's ang silver tab, looser fit jeans. Kaya nang maging popular ang baggy jeans noong 1990s, maraming skater, rapper at grunge artist ang naka-Levi's. At noong 2000s, nagbalik ang slim jeans nang inilabas ng Levi's ang 511 na naging 512 noong 2016. Ang 511. Ito ang nagsimula ng modern slim standard. Tinatawag itong true slim fit jeans. Ang 512 naman, ang perfect blend ng slim at skinny jeans. Ngayon, pag-usapan natin ang Levi's dito sa ating Pilipinas. Pagkatapos ng World War II noong 1945, naging popular ang jeans sa Pilipinas dahil sa impluensya ng mga Amerikano. Noong 1950s, si Levi's ang unang brand ng jeans sa bansa, suot bilang work clothes, mula sa mga porter sa pier hanggang sa mga magsasaka sa bukid. Naging common din ang Levi's bilang regalo mula sa balikbayan boxes ng mga Pilipinong may kamag-anak sa States. Pero narito ang isang bagay na baka hindi mo pa alam. Ang salitang maong na ginagamit natin para sa denim, saan ba ito nagmula? Ang salitang maong ay impluensya sa atin ng mga Espanyol. Nagmula ito sa salitang tela de mahon
o cloth from Mahon, isang bayan sa Menorca, Spain, na kilala sa paggawa ng makapal at matibay na tela. Kalaunan, ang tela de Mahon ay pinaikli at naging ang salitang kilala nating lahat, maong. At mula noon, nasanay na tayong mga Pilipino na tawaging maong ang anumang makapal at matibay na tela. Hanggang sa ito na ang tawag natin sa denim jeans tulad ng Levi's. Noong 1972, nagtatayo ang Levi's ng plant sa Makati na tumagal ng mahigit 35 taon bago ito nagsara noong 2008. Noong 2023, ang pinakamalaking Levi's store sa bansa ay binuksan sa SM North EDSA sa Quezon City. Ang two-story next-gen store na ito ay may mas malawak na seleksyon ng produkto, may sariling tailor shop para sa mga gustong mag-customize, at may specialized styling service. At noong 2024, si Levi's Philippines ay nagbukas ng kanilang unang company-owned at operated store sa Shangri-La Plaza. Ngayon, si Levi's ay mayroon ng 22 stores at mahigit 100 authorized department stores sa buong bansa. Kaya sa susunod na titingnan mo ang iyong Levi's at makita mo ang numerong nakalagay sa leather patch, huwag mo lang isipin na numero lang iyon. Isipin mo ang isang batang Jewish na pinalayasan ng discrimination sa Germany, ang isang tailor na may copper rivet na nagbago ng lahat, ang isang lindol na nagsunog ng kasaysayan, at ang isang brand na nagsimula sa pagbebenta ng tela sa mga minero, na naging $6 na bilyong na company na ibinebenta sa mahigit 110 bansa sa buong mundo. Iyon ang tunay na kwento ng Levi's. Yun ang tunay na kahulugan ng 501. Ikaw, naka-Levi's ka ba ngayon habang pinapanood ito? Anong numbered Levi's jeans ang paborito mo? I-comment mo sa baba. Gusto kong malaman. At huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa aming mga kwento. Salamat sa panood.